Marahas niyang hinila ang kanyang asawa mula sa mahimbing na pagkakatulog sa kama. Sumalubong ang nag-aapoy na galit na aura ni Liam na labis na ipinagtataka ni Zaira kung bakit. Bago pa siya nakapagsalita, nauna nang umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ni Liam. Lumayas ka! Lumayas ka ngayon din! Paulit-ulit na salita ng asawa niya na noon ay pulang-pula na ang buong mukha habang unti-unting sumisilay ang luha sa mga mata nitong nagbabadya ng kumawala. Bakit? Anong kasalanan ko? Nagtataka niyang tanong sa asawa na noon ay nag-umpisa na ring lumuluha. Blanko ang isip ni Zaira kung bakit biglang nagkaganito ang asawa niya. Saka pa niya napansin na naroon pala ang binan niyang number 1 na kontrabida sa buhay niya. Nagmamaang-mangan ka pa? Huli ka na nga sa akto? Ididinay mo pa? Tama nga ang hinala kung wala kang kasing kate. 3 araw lang na nawala ang asawa mo, pero heto ka at kumakaringking na kaagad. At sa pamangkin ko pa. Sigaw ng biyanan niyang nagpupuyo sa galit habang dinuro-duro siya. Ano po? Namilog ang mga mata ni Zaira. Wala siyang natandaang nilalandi niya si William. Ang William na tinutukoy ng biyanan niyang si Madam Alicia ay walang iba kundi ang pamangkin niya rin. Ang natanda ni Zaira, nahilo siya kagabi matapos uminom ng juice na timpla ng kanilang katulong. Kung kaya, maaga siyang umakyat sa kanyang kwarto para magpahinga muna sandali. Pero napahimbing ang tulog niya. Hindi na nga pala siya nakapaghapunan eh. Kaya, papaano nangyaring nakapasok si William sa kwarto niya? Gayong sinigurado naman niyang nakalock ito kagabi. Gustong magpaliwanag ni Zaira kay Liam. Ngunit imbes na pakinggan siya ng asawa, kinaladkad patuloy siya palabas ng bahay. Para siyang isang basura na basta na lang itinapon ni Liam sa labas ng kanilang gate. Halos mauubusan na ng boses si Zaira sa kakasigaw. Ngunit talagang napakatigas ng puso ni Liam. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap basta na lang maglaho ang pagmamahal ng asawa niya. Hindi man lang siya hinahayaang makapagpaliwanag muna kahit saglit lang sa huling pagkakataon. Subalit, hindi basta sumusuko si Zaira. Kailangan niyang makausap ang asawa. Lalo pa at siguradong nagdadalang tao siya. Wag na, Day. Tumigil ka na. Wag mo nang ipagpipilitan pang sarili mo. Sobrang naaawa na ako sa iyo eh. Untag pa ni Cherry na matalik niyang kaibigan. Pero Cherry, magkakaanak na kami. Kawawa naman ang anak ko kung lalaking walang kikilalaning ama. Puno ng hinagpis ng wika ni Zaira. Ayaw niyang mararanasan ng kanyang anak ang naranasan niya nung bata pa siya. Lumaki si Zaira na walang ama. Isang Australian citizen ang ama niya at hindi niya alam kung buhay pa ito hanggang ngayon. Kaya pala may pagka-blue na medyo gray ang mga mata niya. Pati nga ang buhok niya, natural na blonde ito. Tisay kung tawagin siya. Ngunit hindi natatakpan ang katotohanan na siya ay isang anak ng isang disgrasyada lamang. Lalo pa, at wala man lang silang maipagmamalaking yaman. Kung kaya, hindi siya maaring magugustuhan ng kanyang mapagmataas na biyenan. Siguradong sigurado si Zaira na ang biyenan niya ang mastermind ng lahat. Kaya lang, wala siyang kapangyarihan para labanan ang plastic niyang biyenan. Oo nga, buntis ka. Walang duda na si Liam ang ama. Pero ang tanong, maniniwala kaya si Liam na siya ang ama, lalo pa at nahuli kanya sa akto na may katabing ibang lalaki sa kama? Paliwanag ni Cherry na sana'y maintindihan ni Zaira.
Pero hindi pa rin nawala ng pag-asa si Zaira. Ramdam niyang mahal pa rin siya ni Liam. Galit lang ito, alam niya. Kaya siya nagawang kalad ka rin nito palabas at itapon sa labas ng bahay. Pero kung hahayaan lang sana siyang magpaliwanag ng asawa, sigurado siyang maiintindihan siya nito. Puno ng pag-asang aniya ni Zaira. Gustong tumutol ni Cherry pero wala siyang magagawa sa katigasan ng ulo ng kanyang kaibigan. Kung sa bagay, naiintindihan naman niya si Zaira. Mahal na mahal lang niya ang kanyang asawa. Please, Cherry, last na talaga to. Muling pakiusap ni Zaira. Kung kaya, napilitan si Cherry na suportahan na lang ang kaibigan. At dahil hindi na siya pinapapasok sa pamamahay ng plastic niyang biyanan, kaya naman, sa mismong opisina siya ng asawa nagtungo. Sigurado siya na wala ang biyanan niya doon para harangin siya. Dire-diretso lang si Zaira sa loob nang makarating siya sa building. Kaagad niyang tinungo ang opisina ng asawa. Hindi naman siya nahirapang makarating sa opisina. At saka, kilala na rin siya ng sekretarya nito. Kung kaya, mabilis ang mga hakbang niya patungo sa pinto ng opisina matapos niya bigyan ng matamis na ngiti ang sekretarya ng asawa niya. Ganun naman talaga siya noon pa kapag pumunta siya sa opisina ni Liam. Isa kasi siyang masayahin na dalaga. Maliban na lang kapag kaharap niya na ang mata pobre niyang biyanan. Kaagad na napawi ang magandang ngiti niya nang sumalubong sa pagbukas niya ng pinto ng opisina ng asawa niya ang malaswang ginagawa ng kanyang asawa habang nakapatong sa ibabaw ng kanyang asawa ang isang malanding babaeng kilalang kilala niya. Si Paula iyon. Walang mga saplot sa katawan habang gumagawa ng kahalayan sa ibabaw ng mahabang sofa. Habang nakakanlong ang isang sexy at malanding babae na si Paula. Ang babaeng gustong-gusto ng kanyang biyanan na mapangasawa ni Liam. Ang mga walang hiya. Nakuha pang gumawa ng kahalayan dito sa loob ng opisina. At hinayaan pang bukas lang ang pinto. Usal niya. Kundi ba mas makati pa sila sa higad? Sa sobrang kati, nakalimutan pang magsara ng pinto. Untag pa ni Zaira. Binato niya ng pamatay na titig ang dalawang taong walang saplot sa katawan bago pa siya nagbitaw ng salita. Kaya pala nagkukumahog ang itapon ako sa labas. Kaya pala ayaw mong makinig sa mga paliwanag ko. Dahil atat na atat ka na palang hiwalayan ako. Ang sama mo. Ang sama-sama mo, Liam. Bakit kailangan mo pang pagbintangan ako? Kung ayaw mo naman pala sa akin, bakit hindi mo ako kinausap ng maayos? Punong-puno ng hinanakit na litanya ni Zaira. Sana lang hindi babalik sa inyo ang mga pinaggagawa nyo. Pinakahuling salitang binitawan ng dalaga. Nanlalabo ang mga matang tumakbo si Zaira palabas ng building. At least ngayon, aalis siyang walang panghihinayangan. Bata pa siya at malakas. Kayang-kaya niyang buhayin ang anak niya nang hindi umaasa sa babaero niyang asawa. Samantalang hindi nakakilos si Liam. Tila ba nanigas siya sa kanyang kinahihigaang mahabang sofa sa loob ng kanyang opisina habang nasa ibabaw pa niya si Paula. Saka pa niya naisip ang kahayupang ginawa niya kasama ang babaeng iyon. Pati na nga siya nabigla sa kanyang ginawa. Gusto niyang magpaliwanag sa asawa pero papaano niya magawang sundan si Glyza gayong hanggang sa mga oras na yon nananatili pa rin si Paula sa ibabaw niya na para bang wala pa ring balak na umalis o magbihis man lang. Na kahit alam niya na iniwan na ni Zaira na nakabukas ang pinto, which is anytime maaaring may makakita sa kanila na kung sino man,
na ganoon ang kanilang ayos. Saka pa niya naramdaman ang kakaibang kilos ni Paula. At hindi nga siya nagkamali. Lulong si Paula sa druga. Shit! Ito ba ang babaeng ipinagmamalaki ng ina niya? Nang galaiting aniya ni Liam, sabay tulak sa babae, dahilan para mahulog ito sa sahig mula sa pagkapatong sa ibabaw niya. Huli na para magsisi siya kung bakit ba kasi pinatulan niya ang malanding si Paula. Mugto ang mga mata ni Zaira nang dumating sa apartment na pansamantala niyang tinutuluyan kasama ang kanyang kaibigang si Cherry. Nakikituloy muna siya sa kanyang kaibigan. Sa wakas, nakapagdesisyon na rin siya. Tuluyan niya nang iwanan si Liam. Balak niyang umuwi na lang sa probinsya at magsimula ng panibagong buhay kasama ang nanay niya at ang magiging niyang anak. Magdidilim na nang makauwi siya sa bahay. Sinalubong siya ni Cherry na punong-puno ng pag-alala. Hindi pala niya namalayang gabi na. Kaya pala wala man lang siyang natanggap na tawag o kahit chat man lang. Dahil naiwan pala niya ang kanyang cellphone. Kung kaya, hindi magagawang ipaalam ni Cherry na dumating ang nanay Cynthia niya. At gano'n na lang nanlaki ang mga mata ni Zaira nang makita kung sino ang kasama ng kanyang ina. Walang iba kundi ang kanyang tunay na ama. Sa wakas, nakita na rin niya ang kanyang ama at tila ba umaayon sa kanyang plano ang lahat. Umalis siya ng bansa kasama ang kanyang mga magulang. Nagpakalayo-layo si Zaira, dala ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. At si Liam, tuluyan niya nang ibinaon sa limot. 5 years later, napilitang bumalik si Zaira sa Pilipinas kasama ang 3 niyang mga anak. Yes! 3 ang naging alaala niya sa manloloko niyang asawa. Sa totoo lang, wala naman talaga sana siyang balak pa na bumalik ng Pilipinas. Masaya at kontento na siya sa kanyang buhay sa Australia kasama ang 3 niyang mga anak. Isang lalaki na hindi maipagkailang anak ni Liam dahil sa kamukhang-kamukha niya ito. At ang 2 babae naman, nahati ang mukha nila ni Liam. Kaya naman, hindi na kailangan pa ang DNA test. Ang nanay at daddy naman niya, nag-i-enjoy sa pag-iikot sa lahat ng magagandang lugar sa buong mundo. Once a year namang umuwi ang nanay niya kasama ang kanyang daddy sa Pilipinas. At sakto naman na naroon sa Pilipinas ang nanay Cynthia niya kasama ang kanyang daddy Thomas. Nalaman ni Zaira mula sa kanyang nanay na naaksidente si Liam 3 years ago. At kailan lang ito nagising mula sa pagkakoma. Yun na ba ang karma niya? Tanong ni Zaira sa kanyang sarili. Naalala niyang 3 years ago na rin na nagpadala siya ng annulment papers kay Liam. At yun ang taon na naaksidente ito. Napermahan kaya niya yun? Muli na naman niyang tanong. Nagkaroon daw ng amnesia si Liam nang magising ito. Si Zaira lang ang tanging naalala ng lalaki. Si Zaira na kanyang asawa lang. Ang mahal na mahal niyang si Zaira ayon sa kanyang nanay at pinatunayan din ni Cherry na kanyang matalik na kaibigan. Nagkaroon ng amnesia si Liam nang magising ito. Si Zaira lang ang tanging babae na naaalala niya. Si Zaira na kanyang asawa at mahal na mahal niya. Ang masakla pa, nalumpo ito at kailangang maoperahan. Ngunit tumanggi ang lalaki na magpa-opera. Ayaw niyang magpa-opera hanggat hindi makikita ang kanyang asawa na si Zaira. Ang labis na ipinagtataka ni Liam kung bakit wala ang asawa niya sa kanyang tabi noong nagising siya. Gayong ang sumpaan nila ay walang iwanan sa hirap at ginhawa man. Ayon sa kanyang nanay at pinatunayan din ni Cherry na kanyang matalik na kaibigan.
Mabigat ang loob ni Zaira. Ayaw niya nang magkaroon pang muli ng ugnayan sa lalaking iyon. Matagal na silang tapos. Sigurado siyang malaki na naman ang magiging epekto nito sa takbo ng buhay niya. Lalo pa ngayon na may anak na siya. Alam niyang madadamay ang mga anak niya dito na siya namang ayaw na ayaw niyang mangyari. Kaya naman, sisikapin niyang walang malalaman si Liam tungkol sa triplets. Maging ang dati man niyang matapobreng biyanan. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ng kanyang nanay Ciencia, hindi niya gagawing magpapanggap na ayos pa rin sila ni Liam. Kung sa bagay, hanggang sa matapos lang naman ang operasyon. Pagkatapos nito, tapos na rin ang pagpapanggap niya. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang mga anak. Ayaw na ayaw ng kanyang nanay Ciencia na magalit ang mga anak niya pagdating ng araw. Dahil ano't ano pa man ang mangyayari, ama pa rin nila ito. Paliwanag ni Aling Ciencia. At saka anak, malamang mahal ka pa rin ng asawa mo. Biruin mo ba naman? Ikaw lang ang naalala niya. Sa dinami-dami ba naman ng mga babae niya sa buhay? Nakangiting aniya ng kanyang nanay. Ang inaalala ni Zaira na baka hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili kapag magkita na silang muli ng kanyang ex-biyanan. Well, alam niyang hindi talaga niya maiwasan na mag-cross ang landas nila ng dati niyang biyanan. Kaya ngayon pa lang, inihanda niya na ang kanyang sarili. Hindi na maaawat pa ang ngiti ni Liam. Nang sa wakas nakita na rin niyang muli ang kanyang asawa, ang mahal na mahal niyang si Zaira. Kung masaya ito, bakit ito lumuluha? Tanong niya sa sarili. Malamang tears of joy. Kung alam lang ng lalaking ito kung gaano niya ako sinakta noon, pagmamaktol pa niya. Alam naman ni Zaira na kahit saang anggulo tingnan, siya pa rin ang talo sa sitwasyong ito. Siya na nga ang inapi noon, pinagbibintangan ng kung ano-ano at ginagago. At hanggang ngayon na wala na nga silang ugnayan sa lalaking ito, siya pa rin ang magsasakripisyo. Siya ang magpapakahirap mag-alaga sa walang hiyang lalaking ito. At pag gumaling na, babalik ito kay Paula at siya maiiwan na namang mukhang tanga. How stupid am I? Bulong niya sabay buntong hininga. And speaking of Paula, nasaan na ba ang halipalot na babaeng yun? Ilang araw na siyang narito sa hospital, pero kahit anino ng babae, hindi man lang nagpakita. Bukas nga pala, darating na ang dati niyang biyanan mula sa business trip. Sigurado siya kung ano-anong masasakit na mga salita na naman ang maririnig niya dito, na siya namang pinaghandaan niya na. Ngayon, handa na siyang lumaban kay Alicia. Hindi na siya natatakot ngayon. Bagkus, si Alicia na ang dapat na matakot sa kanya. Dahil sa ebidensya na nakalap niya mula kay William na dati niyang inuutusan. Ipinagtapat lang naman ni William ang lahat na inuutos ni Alicia sa kanya noon, kapalit ng pera. Napansin ni Liam ang pagiging tahimik at aloof ni Zaira, na siya namang ipinag-alala ni Liam. Kaya naman, hindi maiwasan niyang pagdududahan ang kanyang sariling ina. Alam ni Liam na ang ina niya lang ang tanging dahilan kung bakit nagkaganito ngayon si Zaira. Honey, tawag pansin ni Liam sa asawa niyang nanahimik lang sa isang tabi, na kahit ang kausapin siya ay halatang napipilitan lang ito. Ramdam ni Liam na may nangyari talagang hindi maganda. Sigurado siyang maraming nangyari sa nagdaang 3 taon niyang pagkakoma. Bigla namang napalingon si Zaira. Isang pilit na ngiti ang pinakawala ng dalaga para pagtakpan ng puot sa kanyang dibdib na unti-unti na namang sumisilay sa maamo niyang mukha. Anong nangyari sa'yo for the past 3 years na tulog ako? Seryosong tanong ng lalaki. Namilog ang mga mata ni Zaira.
Hindi niya napaghandaan ang ganitong uri ng tanong mula sa dating asawa. Sa totoo lang, gustong-gusto niya ng sapakin ng lalaki hanggang sa mapagod siya. At nang mawawala na ang lahat ng galit niya laban sa lalaki na siyang dala-dala niya sa kanyang dibdib sa loob ng higit 3 taon. Kung alam lang ng lalaking ito kung gaano siya nagpipigil para hindi siya makapagbitiw ng mga pangit na salita. Pagluha, ang tanging naisagot ni Zaira sa mga katanungan ng lalaki imbes na ilabas ang matinding galit. May anak na ba tayo, hon? Nag-aalangang tanong ni Liam, ngunit baka sa mukha nito ang matinding pananabik. Of course, hindi malayong magkaanak sila at malamang nasa higit 2 years old na ito ngayon. Kung sakali man meron, wika pa ni Liam na talagang mahahalata ang pananabik at umaasang oo ang isasagot ni Zaira. Ngunit isang malutong nawala, as in wala silang anak. Kaagad na napawi ang saya sa mukha ng lalaki. Naisip ni Liam na baka isa iyon sa dahilan kung bakit naging malungkutin ngayon ang asawa niya. Don't worry, Han. Pagkalabas ko dito sa hospital at sa oras na makalakad na akong muli, aalis kaagad tayo ng bansa for our second honeymoon para magkaroon na tayo kaagad ng anak. Pang-aamo pa sa kanya ng asawa. Ngunit napansin ni Liam na mas lalo patuloy na bumigat ang mukha ni Zaira na halatang hindi nasisiyahan sa kanyang ipinangako. Dahil doon, mas lalo pang nabaggabag si Liam. What's wrong, hon? Puno ng pag-alalang tanong ng lalaki. Ngunit, umiling lang si Zaira. Hindi man siya satisfied sa naging sagot nito, pero at least, medyo napanatag na rin ang kalooban niya. At alam din niya sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi niya kayang saktan ng kanyang asawa. Sa isip ni Liam. Huwag mo akong intindihin, Liam. Ang dapat mong isipin ngayon ay ang sarili mo. Kailangan mong maoperahan ka na kaagad para muli ka nang makalakad. Litanya pa ni Zaira na siyang pinakikinggan naman ni Liam. Halata sa tono ng pananalita ni Zaira ang bigat sa pagkikipag-usap niya sa kanyang asawa. Malaki man ang pinagbabago ng pakitungo ni Zaira sa kanya ngayon, pero alam ng lalaki na balang araw, babalik pa rin sila sa dati. Dahil sigurado siyang mahal na mahal pa rin siya ng kanyang asawa. Aniya pa sa kanyang sarili. Ang pinakahinihintay ni Zaira na araw ng muling pagkikita nila ng dating niyang biyenan sa wakas dumating na. Nasa hospital pa rin si Zaira, matyagang nagbabantay sa dating asawa kahit labag sa kanyang kalooban. Anyway, handa naman na siya na humarap sa mata pobreng si Alicia. Ang ex-biyenan niya na kung saan umapi at nag-frame up pa sa kanya upang kamuhian siya ng dati niyang asawa. Kailan lang nalaman niya ang katotohanan at mismo si William pa ang nagbunyag. Yes, si William nga. Ang mukhang perang pamangkin ni Alicia. Binayaran si William ng kanyang biyenan dati para sirain ang magandang samahan nilang mag-asawa. Ngayon, puno na ng kumpiyansa si Zaira na labanan ang mapagmataas niyang ex-biyenan. Kalmado at taas noong humarap si Zaira kay Alicia. Nakahanda na siya ngayong makipagtalakan sa matanda. Tamang-tama at tulog pa si Liam. Ang kapal naman talaga ng mukha mong magpakita sa anak ko, no? Matapos mo siyang iputan sa ulo? Ngayon babalik ka na parang wala lang? Bungad pa ng matanda, pagkabukas pa lang neto ng pinto ng kwarto kung saan si Liam naka-confine. Niwala man ang pag-iingat na baka magising pang anak niya. Punong-puno ng galit si Alicia kahit alam naman neto na kagustuhan ng anak niya ang bumalik siya. Ang akala ba ng matandang ito na ipinagduldulan ko ang sarili ko sa anak niya? Sa taong nagpalaya sa kanya noon? Sa isip ni Zaira,
Wala nang nabalitaan pa si Alicia matapos naglaho si Zaira 5 years ago. Ang akala niya, isa pa ring mahirap si Zaira at nagtatago sa probinsya kasama ang ina nito. Namilog ang mga mata ni Alicia nang inalahad ni Zaira ang lahat ng mga dokumento na nakalap niya, kung saan nagpapatunay na si Alicia ang mastermind sa lahat ng paghihirap ni Zaira. Labis ang pagtataka ni Alicia kung papaano nagawa ng isang mahirap at anak pa ng isang disgrasyada ang nakalap niyang mga impormasyon. Alam na matanda kung gaano kamukhang pera si William. Nahulaan ng dalaga kung ano ang tinatakbo ng isip ni Alicia. Siyempre, mahal kong ex-binan. Pera-perahan lang yan, hindi ba? Mayabang na salita ni Zaira. At totoo naman, may maipagmamayabang na siya ngayon. Dahil siya lang naman ang kaisa-isang tagapagmana sa lahat ng naipundar na mga buildings, houses, mga lupa at mga business ng kanyang ama sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa Pilipinas man. Walang ginawa si Thomas noon kundi ang magpayaman. Sa katunayan, si Zaira na ngayon ang nagpapatakbo sa iba pang mga negosyo ng kanyang ama. Hindi nagkaanak si Thomas noon sa kanyang asawang Australiana. Kaya naman, solong mamanahin ni Zaira ang lahat ng yaman ng kanyang ama. Hindi alam ng dalawang babaeng masinsinang nag-uusap na kanina pa pala nakikinig ang pasyenteng binabantayan ni Zaira. Unti-unting nag-flashback sa alaala ni Liam ang mga nangyari. Malinaw na malinaw sa kanyang alaala kung papaano niya kinaladkad ang kanyang asawa. Kung papaano siya nagmamatigas, nakausapin ito noon na imbis ayusin nila ang problema nilang mag-asawa, nagpadala pa siya sa tukso ng drug addict na si Paula. Saka pa siya nagsisisi noong nawala ni Zaira at hindi na niya mahagilap pa. Labis ang pangungulila niya sa kanyang asawa na alam niyang ang ina lamang niya ang may kakayahang gumawa ng masama laban kay Zaira. Hanggang sa dumating ang isang annulment papers mula sa abogado ni Zaira. Labis na ikinalulungkot ni Liam iyon. Kung kaya, halos gabi-gabi siyang nagpakalunod sa alak para makalimot. Hanggang sa dumating ang isang gabi na inaakala ni Liam na doon na magwakas ang kanyang paghihirap. After 3 years mula sa pagkakoma, saka pa siya nagising at ang tanging naalala lang niya ang mga masasayang nangyari sa kanila ni Zaira. Nabura sa kanyang alaala ang kalupitang ginawa niya sa asawang mahal na mahal niya. Kaya pala gano'n na lang kabigat ang pakikitungo ni Zaira sa kanya. At eto ngayon, sumambulat sa kanya ang buong katotohanan. Ngayong naliwanagan na siya at naalala niya na ang lahat, ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin niya para mapatawad siya ni Zaira? Nagpanggap na wala pa ring naalala si Liam nang sa ganong paraan, hindi mailang si Zaira sa kanya. Hindi niya nahahayaang muli siyang iwanan pa ng kanyang asawa. Muli niyang ligawan ng asawa. Nang sa ganon, unti-unting makalimutan ni Zaira ang mga masasakit na nangyari sa kanya na kagagawan mismo ni Liam. Samantalang, hindi pa rin makapaniwala si Alicia sa kanyang nalaman. Labis ang pag-alala niya. Dahil ngayong mas mayaman na si Zaira kaysa kanya, sigurado siyang madali na lang para sa dalaga ang ipakulong siya, lalo pa at hawak nito ang matibay na mga ebidensya. Nauwi sa pagka-stroke ang nangyari kay Alicia. Kaya ngayon, eto si Alicia at nag-aagaw buhay na. Ito na ang kabayaran sa mga kasalanang ginawa niya sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa kanyang manugang na si Zaira. Nais niya ngayong humingi ng tawad sa dalaga bago pa bawiin ang hiram niyang buhay.
Sige na, Day. Patawarin mo na yung biyanan mo para mabawasan naman yung bigat na pinapasan mo. Payo pa ni Cherry na hanggang ngayon, matalik pa rin niyang kaibigan. Ikinuwento ni Cherry ang nalaman niya tungkol kay Liam at bago pa ito na aksidente at nakoma. Hindi na mabilang ni Cherry kung ilang beses siyang kinausap ni Liam para lang malaman ang kinaroroonan ni Zaira. Ngunit nananatili pa ring tikom ang bibig ni Cherry hanggang sa umabot sa pagka-aksidente ng binata. Hindi mapigilan ang pagluha ng dalaga habang patuloy niyang pinakikinggan ang mga malungkot na salaysay ni Cherry. Nalaman niyang ilang beses na rin palang pabalik-balik sa rehabilitation si Paula dahil sa pagkalulong nito sa ipinagbabawal na gamot. Kaya pala, hindi man lang niya nakita ang babae na inaakala niyang asawa ni Liam para dumalaw sa ospital. Matapos na ibigay ni Zaira ang kapatawaran sa dating biyanan na ngayon ay nakaratay na, saka pa niya ipinakilala dito ang triplets. Hirap man, ngunit pinilit ni Alicia na magsalita para maihayag ang labis na tuwa niyang naramdaman. Sobrang laking tuwa ni Alicia dahil nakita din niya ang kanyang mga apo sa kahuli-hulihang pagkakataon. Madaling nakarecover ang katawan ni Liam dahil na rin sa pag-aalaga ni Zaira. Tuloy ang plano ng binata na muling panliligaw sa asawa. Ang totoo, mag-asawa pa rin naman sila dahil hindi pinirmahan ni Liam ang annulment papers na ipinadala ni Zaira. Hindi mangyayaring pipirmahan niya iyon. Untag ni Liam sa sarili. Hindi alam ni Liam na pinapatawad na pala siya ng asawa at hindi rin alam ni Zaira na bumalik na ang alaala ni Liam. Saka pa nalaman ni Liam na napatawad na pala siya ni Zaira noong ipinakilala na sa kanya ang triplets. Magkahalong tuwa at sakit ang nararamdaman ni Liam nang sa wakas nakilala na rin niya ang tinatagong triplets ni Zaira. Walang duda na siya ang ama ng mga ito. Hinding-hindi maalis niya ang tingin sa tatlong bata. Nakaharap niya ngayon, nakamukhang kamukha niya. Sobrang laking pasasalamat niya at sa wakas, ipinakilala na rin ni Zaira ang triplet sa kanya. Ngayong binigyan siya ni Zaira ng isa pang pagkakataon, hinding-hindi maaaring sayangin pa niya ito. Ipinapangako niya. Masayang nagtutulungan ang mag-asawa sa pagpapatakbo ng kani-kanilang mga negosyo at pagpapalaki sa kanilang tatlong makukulit na mga anak.